Good morning, Sir Joel Cooper. My system is library borrowing and resource management, sir. For abstract key points, let's go to the problems. Problem, manual tracking, slow checkouts, and lag of data-driven inside costs. Pinaka-problema dito is wala pong automation. So, basically, lahat ng gagawin sa library system is manual po. Next is solution. Web-based system with barcode, RFID, automated transaction, and predictive analytics for demand forecasting. Next na method na ginamit ko po for methodology is agile po. Iterative design, prototyping. Next naman po is problem statement. Katulad sa sinabi ko kanina po, hindi automated yung mga pag-check nila ng libro. So, basically, napapatagal yung method neto o yung process neto. Next naman is inaccurate tracking. Kumbaga, hindi po accurate kung andun ba talaga yung libro kasi magkakaroon pa ng confusion kasi syempre po manual po siya ginawa. Next naman po is wala silang masyadong tools kung mapipredict ba nila kung anong genre yung libro na to, kung love ba to or chemistry or sci-fi. Wala po silang tools na ganoon kaya mahihirapan sila ma-determine kung anong libro po yung hinahanap ng customer. Next naman natin is objectives. First objective is makapag-design ng UI para makapag-reserve yung mga users at matrack nila kung may available ba na libro. Next naman is develop a real-time database for book statuses para malaman nila if may libro pa bang ganito para di mahirapan po sa pag-track ng data. Next naman is makapag-integrate ng barcode RFID para mas digitalized at hindi mahirapan yung users kasi nasa technical age na po tayo ngayon eh. Next naman is system concept modules. First is user portal. Sa user portal, doon makikita ng mga users kung anong mga libro na available, kung ano yung ma-reserve nila. Tapos doon na din sila makaka-receive ng notification if available ba yung libro na to o hindi. Next is administrator dashboard para makita nila kung ilan na ba yung sales nila, kung ilan yung mga users na naghiram ng ng libro para di sila mahirapan at mas organize yung pag-sort nila ng libro, ng data ng customer, ganun. So yun naman, predictive analytics engine. Kumbaga, ayun na yung katulad ng sinabi ko kanina, para makita nila kung ano yung mga nagtitrending na libro, kung ano yung mas mabenta na libro na pwedeng gamitin for kung ano yung mas better na i-restock na libro, parang ganun. So basically, yung conceptual framework, ito ay isang end-to-end na workflow na kung saan yung borrowing system across multiple operational swim lines. So yung begin process is yung estudyante maghahanap po ng libro. Kumbaga, tinitrigger niya ito kung i-check ba kung available ba sa librarian, kung yung libro na to available sa database. Tapos yung sa database naman po, automatically niya i-update yung inventory tsaka records. Update yung records kung saan mapupunta sa finance department or sa sinasabi ko pong administrator dashboard. Tapos pinakalas po, yung librarian yung magko-complete ng cycle. Kumbaga, i-confirm niya yung mga transaction, yung pag-borrow ng book ng isang user, siya po yung magko-complete ng buong cycle po. Sa ERD naman po, yung pinaka-core entities ko naman dito is student, borrow record, book, penalty, librarian, payment. Ito yung mga relationships na nag-track ng borrowings, penalties, tsaka payments to maintain a parity between physical pati digital memory po. Next one po is sa use case, yung actors ko po is library, member, librarian. Yung primary flows ko po is request resource, verify ID, process book loan. Tapos yung sa automated system ko naman po is yung mga record updates, tapos yung sa mga transaction, kumbaga automated na yun po. Next naman po natin is expected output siya significance. Pinaka po mag-benefit dito is yung mga users like mga students and mga faculty. Kumbaga mas madali na po nila ma-access, di na mag-wait ng mga long times na i-check pa ng librarian kung available ba yung libro na to, ganto ganyan. Next naman is yung company mag-benefit kung minimize asset loss kasi di na po magkakaroon ng confusion pagdating sa revenue or sales or impact na ito kasi mas madali na ma-check gamit yung system na to. At ang last, syempre, mas madali na makakita yung mga transaction logs ng mga students or faculty na nanghiram ng libro.
Kumbaga di na sila mahihirapan kung halimbawa nawala yung isang libro tapos hanapin pa nila sa logbook kung kailan yung transaction kung kailan nawala yung libro na yun. Kumbaga mas napapadali niya yung buhay ng isang librarian para i-check na lang. Kahit ilagay mo lang yung title ng libro, malaman mo kung sino humiram, yung mga details nun. And also for the last slide, scope limitation and conclusion. For our scope is only online lang po yung mga gamit, mga may access lang po ng may internet po. Yung pinaka di lang po maka-access nito is yung mga walang internet, yung mga matanda po na di pa marunong gumamit ng cellphone, ganun po. Next is limitation po. Kumbaga wala po pong online payment na nalagay. Kumbaga cash lang po or billing slip to the cashier. Yung mangyayari sa cashier pa rin po pupunta. And lastly, conclusion. This system nagbibigay po ito ng automation kung saan di na mahihirapan yung cashier or yung librarian na makita yung mga transaction or sino humiram na user. Like for example, di na mahihirapan yung cashier na i-check kung ilan yung sales for today or for the year or for the month. Tapos sa librarian naman po, di na po siya mahihirapan na hanapin kung sinong user ang nanghiram ng libro na to, kung anong klaseng genre na to. Tapos mas nakakapadali nga po yung mga trabaho ng employee po. So ayun lang po sa aking presentation. Maraming salamat po, sir. Thank you po.